Hello, good morning. Good morning everyone. This is Miriam. Ngayon ho is September 16 ho. Good morning ho. Welcome back. Welcome back. Ang tagal na ho ako hindi tawag nito, naka-vlog, naka-YouTube. Yun ho. Ating topic is about yung sa ating update ng aking tindahan. Ngayon ho is ika 7 years ko na dito sa Sentro 1. Dito ho isa pisto ko ho dito. 7 years na ho noong August 20, mga August 20 yan, August. Kasi August ako nag-alis ng Cebu and then dito ho. After ng Cebu, ito na hinanap ko. And then ngayon ho, 7 years na ho tayo. And then yung update ho natin, kung napanood nyo ho ito, ilabas ko ito dito ha. Parang na video, may vlog ako nito last year, June 2024. Kung ano ho yung nakalagay dito, totoo o yan. Yan ho is sinabihan na ako ng in-charge ng Sentro 1 na hanggang December na lang ho ako dito sa Sentro 1 Stolyo. Hanggang December na lang, and then January kasi ho igawin na itong building ng parang tourism na building. And then nag-umpisa na sila dyan, pero wala pang alam ang iba kasi parang nauna pa doon. And then December isinabihan na kami. Sinabihan no ako last one ho, July ho ako sinabihan. Tinawag ho ako doon sa office. And then yun, boom, confirm, hanggang December 31 na lang ho kami ng 2025 dito sa tindahan. Yan ho ha. And then yung atin ngayon is, parang ang gusto ko sana is doon sana sa bahay na lang namin, yung para mag-sari-sari store. Pero dahil gitry ho natin na maghanap ho ng tindahan na same din, kasi yung ang gusto ko sana is same din dito sa amin. Kasi hindi pa din, parang always so ako bili pa din ng mga stocks ng school supplies. So naghanap ho ako ng malapit din dito. Yun ho ha. Kaya lang yung presyo, kung ang presyo nitong aking tindahan is 4,000 ang monthly. Ang monthly nito ha, alam niyo na yung space no, yung 3.5 meters by 6 meters yung pahaba, and then 3.5 yun lang ho yung meters. And then tabi ho ako ng gate ng Notre Dame Boys, and then lahat dito karamihan is school supplies. So ngayon ho, dahil gawin na itong building ng tourism, tinapos na din ang contract. Hanggang December na lang ho kami dito ng 2025. So 7 years ho kami dito sa Notre Dame. Building ho ito ng tourism, parang isang department naman ng tawag niyan ng dinagdagan na nila ng isang department na naman dito sa Notre Dame. So parang pinapadami na nila yung kanilang mga course yan ha. So ang tourism, lagyan nila ng building 2 floor hanggang doon papuntang simbahan yan ha. So tayo is thank you naka 7 years so kami yun yung dito nagumpisa, and then maghanap po tayo ng bagong tindahan. So yung ating topic ko talaga ngayon, ito naisip ko na, when is the right time na magrenta ng tindahan? Kailan ang tamang oras na pwede na tayo magrenta ng tindahan ha? Yun ho yung ating topic. And number 1, yun ho yung akin talaga na kwan ha. Ang sabi ko, kung after nito, kasi 2 lang kami no, so pwede talaga kami magpa na lang na mag-sari-sari store sa bahay. Kasi kung i-renta natin ang 15,000 ang month, yun ho yung may nakita ko kami 15,000 ang month. Pwede na yan siya na monthly namin na expenses kasi 2 lang kami. So i-budget. Kaya lang gusto man din natin na mas okay ang buhay, and then hanggang kaya pa para makaipon ho kami sa retirement fund. Yun ho yung topic natin ha, mag-save. Yun ho. And then yung topic ho namin, so nakaisip kami na ito na lang muna. Mag-try kami mag-rent ng kahit 1 year or 3 years. Pag okay ang sitwasyon, continue. Pero kung hindi, doon kami sa bahay. And then hopefully, sana ito ho ha, may nakahanap po kami, and then worth ho ng 15,000 yan siya. So yun yung from 4,000 to 15,000. Ang question, kaya ba namin ang 15,000? So yun ho yung ating number 2
ang number 1 natin location ha. Dito, ang naisip ko ho is dito lang din sa Notre Dame na area sa Centrum 1 or sa harapan ng Notre Dame na Centrum 1 ha, dyan or doon sa may simbahan na harapan. Diyan lang ako kasi malapit lang ito or doon banda sa Notre Dame siya na doon basta sa Lapu-Lapu Street ang gusto ko ho. And then yung man naman nakita kami doon sa unahan pa sa may Malbar and then doon. Kaya lang ho, talaga ang gusto ko na location is sa madaming tao. So yun ho, dito sa Notre Dame kasi andito ang boys, ang elementary, and then may Siena pa doon. Then sa unahan, doon sa likod is merong BMC, Smith, yung SKI, dito sa amin yan siya ha. So kung dito ka sa Kwan, mas maganda talaga ang area. So ang gusto ng partner ko is dito lang din sa Centrum 1 para hindi daw magdaan-daan pa sa kalsada yung mga estudyante. So yun ho, yung ating ika number 2, ang number 1 natin location ha, ang ika number 2 capital, yun para ilagay natin sa capital ha. So kailangan meron ho tayong capital. Yun, kung maghanap tayo may location, yung number 1 location is a number 2 capital. So sa amin, meron na kaming stock. So, mas meron na kaming pangkapital. Ang question na lang ba, kaya ba ng tindahan namin na bayaran yung renta plus additional expenses? Paano ho natin ma-solusyonan yun siya? Yun ang ipa natin ha. Kung kayo ho gusto nyo magtinda ng tawag niya ng mga sari-sari store, isa commercial talaga. Ito ho yung ating maglagay tayo ng step. So halimbawa lang yung ating kwan is 10,000 to 10,000 halimbawa na yun ha, ang inyong everyday sales 10,000 hanggang 30 days na isang buwan, so 300,000. So kung ang expenses ninyo na yung food, electricity, tubig, kuryente, salary, kung sino ko yung mga kung kayo empleyado kayo dyan, salary nila or allowance, pag-ibig, SSS, ano pa, transportation, basta ho yung tanan na lahat na fixed expenses nyo dyan ha, sa tindahan or kung dyan kayo din gakuha. So i-total nyo lahat, dapat walang kulang, dapat sobrang BIR pa, plus ano pa, i-total nyo na. So yon. So kung halimbawa is 50,000 ang expenses. Example lang ito ha. So yung inyong sales is 10,000 times 30 days. So fix na yan siya ha. Example lang, kung magbababa pa, edi yung mababa. So 300,000 times kung magkano yung markup nyo, kung 15% ba dyan or 20% or 25%, ito i-markup yun ha. So ang markup ko karamihan 15 to 25%. Yun, may times. So yung atin is i-fix na lang natin sa 20%. So halimbawa ang sales is 300,000 times 20% is 60,000. Yun ho. Ito yung na-total ko, 60,000. So kung ang fixed expenses nyo lang, yung tanan lahat na gastos nyo dyan sa tindahan is 50,000 lang lahat and then may sobra pa itong sales nyo, so meaning pwede ho tayo magrenta ha. Yun ho yung sample lang, yung pinaka basic lang yung sa akin ha na sinasabi sa inyo. So pag feel nyo na kaya, then continue, hanap ho tayo ng marentahan na yun ang worth ha na 15,000. So yun ho, ngayon is nag-summary ako para lang makita yung kung okay ba. So parang sa tingin ko, kung hindi ho okay, halimbawang hindi okay, ang gawin ho natin, dagdag ho tayo ng additional income. So yan ho ngayon, kasi nag-increase yung renta namin, no? Yung sa akin, yung number 3 ha, dagdagan yung additional income natin. Paano ho natin dagdagan? So magdagdag kayo dyan sa tindahan nyo. So kung halimbawa, yung number 1 na isa ko na example lang ha, yung aking GCash. So ngayon makagsample lang ako. So kung halimbawa ang kulang ito, halimbawa lang itong ating summary. So GCash, sa tingin nyo, may times, kung halimbawa maka 500 kayo daily sa GCash nyo, yung sa service fee nya ha, yung sa 2%, ang mag-topic tayo ng GCash sa sunod. Ulitin natin yung i-update ko.
So, 2% noon, kung may times na maka 500 kayo every day sa service fee ng GCash for 30 days. So, 500 times 30 days, 15,000 yun. So, okay pa rin yung sales natin dyan. So, hindi siya magamit ang sa tindahan. So, parang sinabi lang is kung may additional income ka na GCash, dagdag pagkakitaan. So, parang yung ating renta is sa GCash kinuha, may savings ka pa na additional. Kung halimbawa lang itong akin ulit ha. So, yun, kung ano pang idagdag ninyo dyan sa tindahan yun na kaya na idagdag, then yun ho, para makaya yung bayaran yung ating mga expenses sa araw-araw. And then yung number 4, wag ho tayong gastos ng mga kwan ha. Ipon tayo, ipon, save ng para sa retirement. Yun lang ho yung ating topic muna sa ngayon. Sana mag-update lang ako mo. Yung kaya lang yung aking one is ngayon is 4 yun ha. 4 steps. 4 na dapat tandaan. When is the right time? Kailan ang tamang oras na para maghanap ng bagong renta? Kasi karamihan no, sa atin ngayon is parang magtakot mag-rent, yung mag-take ng risk na magrenta. Kasi yun ho, yung magastos o magastos, tama yan, magastos. And then kaya nga ho ako is 1 year to 2 years kasi yun yung contract. So kung hindi talaga kaya, and then palagi ka na nag-aabuno ha, nag 1 year na, okay lang yan siya na palagi ka mag-abuno kung madami tayong pera. Pero kung wala tayong budget is pinakamatagal ng 1 year ha, or ikwan nyo, malaman nyo man din dyan. And then kami kasi nag-try na namin, so mas madali, and then madami ho kaming mga stocks. So yun ho, yun yung pinaka-importante, may kapital ho tayo para madagdag yung ating kwan ha, yung ating the more na madaming capital or madaming stocks or product yung ating tindahan, the more ho tayo ha na madaming benta. Kasi andyan lahat mo. So madaming benta. So yung ating income is madami din. And then kaya nating bayaran yung mga expenses natin. And then makasave pa ho tayo para sa emergency fund. And then yung sa ating retirement fund. Yun ho yung importante ha. Yun lang ho yung muna ang topic natin. Or i-update ko pa kayo sa tindahan ko no. Ayan lang man yung aking, same pa din naman yung aking tindahan. Ayan pa. Ayan siya. Oh my God. Hi, sino yan? Ayun na, okay na ha. Thank you. Bye-bye.